Yes, magandang araw po. Guest po natin si Dr. Joseph Mark Seguban, isang cardiologist. Ang ospital po niya ay sa Manila Doctors Hospital, Philippine Heart Center, sa St. Luke's Global at sa Asian Hospital. Ang topic ko po na itatanong kay Dr. Jomar Seguban ay tungkol sa heart failure. Doc Jomar, I guess marami kang pasyente na may heart failure. Ano ba ang naging dahilan? Bakit pumalya ang puso nila? So, yung mga pasyente pong pumapalya yung puso, kadalasan pa rin, ang pinaka mataas pa rin po ng cause ng pagpalya ng puso is may baradong ugat. So, yun pa rin po yung number one cause sa atin. So, pag may bara po yung ugat nila sa puso, syempre kung may bara doon, yung daloy po ng blood papunta po dun sa area ng heart nila, humihina. So, kadalasan, pag humihina po yun, eventually, mamamatay na rin. Kaya, yung parte ng heart, yung pagpiga niya, humihina. So, gano'n. Dahil nga, iyong espesyalidad ay yung mga tibok ng puso. Ang pagpalya ba ng tibok ng puso pwede rin mag-cause ng heart failure? So, yes. Kumbaga, yung heart failure, kagaya ng sabi ko na pag humina siya, syempre yung pumping ability. Kaya po heart failure, yung pumping ability ng puso, humihina o pumapalya. So, kaya, ang mga pasyenteng may heart failure, pwede po silang makaramdam ng nahihirapan po sila huminga, madali po mapagod, at yun, hindi na po sila masyadong makagalaw kasi konting galaw lang, pagpunta lang, lumalakad sila sa loob ng bahay nila, hinihingal na po sila. Oo. Yung iba naman po, habang natutulog sila, hindi sila makahiga ng flat kasi kailangan nilang itaas yung katawan nila para makahinga lang sila. So, yun yung problema sa mga pasyenteng pumapalya po yung heart. Nag-e-edema din ba sila o namamaga din ba yung paa nila? Isa sa mga pwede pong simptomas ng heart failure is yung pamamaga po ng paa. Bakit? Yung lower portion ng katawan po natin, syempre kailangan po yan iakyat papunta sa puso. Oo. So, kung ang puso po natin palyado po o mahina po yung pagpiga, nagba-backflow po yung dugo na dapat marireceive ng heart. So, kaya yung mga pasyente po may heart failure, nagkakaroon po sila ng manas o edema. Anong mga test pwede gawin para mapatunayan na ito nga ba ang cause ng heart failure nila o ano ang naging dahilan ng heart failure nila? Since sinabi ko kanina, yung number one cause ng heart failure yung barado pong ugat. Sa ECG, pwede na po tayo magkaroon ng idea kung meron po silang previous na heart attack, meron pong masikip na daluyan dun sa heart nila by the ECG. So, malaking bagay na po yung ECG at doon pwede rin natin ma-identify kung ang tibok ng puso nila is irregular na pwede pong mag-cause din ng heart failure. So, syempre puso, kailangan po maggawa po ang ECG para malaman natin doon pa lang as baseline test kung abnormal po yung heart niya. At even yung paglaki ng heart, makikita natin through the ECG kung lumalaki po yung puso nila. And kadalasan, yung mga may patients na may heart failure, yung puso nila lumalaki na rin po o na-expand. Okay. Ano naman ang gamutan? Halimbawa, napatunayan, mukhang humihina na pala yung puso. Ano ba yung, syempre, ang paggamot naman natin? May first line, second line. So, ano muna yung mga first line na pwedeng gamutan kapag humihina na ang puso ng isang tao? So, kadalasan, yung mga pasyente na may heart failure, kung galing po dun sa baradong ugat, syempre kailangan natin itutok yung gamutan natin through that. So, yung mga pang-anti-cholesterol, kailangan maibigay dyan. Yung mga pampalabnaw ng dugo. And isa rin po sa
mataas na cause ng heart failure is yung hypertension o high blood. So, kung ang pasyente po high blood, kailangan po natin mapababa yung blood pressure niya para hindi rin po sobra yung burden o yung stress sa puso. Kaya kailangan po makontrol yung presyon para po hindi po pumalya po yung ugat natin ay yung puso natin. So, kailangan po i-manage natin yung heart failure. Okay. Nabanggit mo may mga paraan pa dun sa mga heart failure na ang dahilan yung pagpalya o yung maling pagtibok ng puso nila. So, ano ba yung mga bagong gamutan dyan ayon sa iyong pag-aaral? So, yung isa sa mga nakitaan kasi na management ngayon ng heart failure, may yung irregular na tibok ng puso, atrial fibrillation. So, isa sa management sa heart failure, maliban dun sa mga usual na pagbibigay ng mga medication, di ba? So, may treatment tayo sa hypertension, kailangan din natin yung especially pag mataas yung tubig natin sa katawan, kailangan natin magbawas ng mga asin para makontrol yung blood pressure, di ba? Pero yung isa sa mga management, yung sa sinasabi ko nga po na atrial fibrillation is yung ablation pa rin. So, since ang pasyente na may irregular heartbeat, syempre abnormal yun at irregular, kailangan natin siyang mabalik dun sa normal rhythm. At isa sa mga treatment doon is yung tinatawag na catheter ablation. So, kung ang pasyente po may heart failure at may atrial fibrillation, isa sa mga management po is ablation po. Para po maibalik yung irregular na tibok ng puso sa regular na rhythm. So, lumalabas din sa mga napag-aralan na pag naibalik po sa regular rhythm yung atrial fibrillation at mahina po yung tibok ng puso nila, pwede pong mag-improve yung functioning po ng heart. So, yung mga lumaki na yung puso na ablate mo o kinuryente ni Doc Jomar Seguban, pwede pa bang lumiit yon? May chance po mag-remodel. Definitely, may mga matutulungan po yan ng ablation, but they still have to take medication. Magaganda na po ang mga medications natin for heart failure. But, syempre, mayroon pa tayong mga technology na pwedeng i-offer sa mga pasyente para mas lalo pang mag-improve yung heart. So, ngayon, dati, yung mga end-stage na heart failure, wala na pong pag-asa. Yes, parang ang lungkot mo na, wala na magagawa. Pero ngayon, meron po pala tayong na pwede pong gawin. Isa po doon, pag may atrial fibrillation po kayo at may heart failure, isa po sa management, maliban po sa mga medication, is yung catheter ablation po. So, napapalakas pa yung puso ng mga pasyenteng humina na at lumaki na dati yung puso nila. Ano pa yung mga tips mo sa mga tao na may heart failure, lumaki ang puso, nanghina ang puso, paano pa ba yan palalakasin? Saka, i-add ko lang po, Dr. Yes. Lisa, no? So, doon sa sinabi ko po, actually, yung mga napag-aralan abroad na yung pasyente is for heart transplant na, tapos kailangan nilang maglagay ng devices sa puso nila para lang makatulong sa kanila, no? Pag may atrial fibrillation at nagawa po yung ablation, nag-i-improve po talaga. So, kaya yung mga sinasabi na end-stage heart failure, pag may atrial fibrillation, pwede pong i-offer yung catheter ablation para po lumakas. Yes. Ano po. Pwede pa ba silang magpagod konti, magtrabaho ng konti, itong mga heart patients natin? Ano pa yung mga tips para medyo lumakas pa yung puso nila at wag naman silang malungkot na wala na silang magagawa sa buhay? Siyempre, isa po sa mga management ng heart failure is, siyempre, maliban sa gamot, is yung mga risk factors o meron tayong pwedeng gawin Pag may heart failure sila, kailangan talaga muna magbawas ng fluid. So, kung pwede pong ilimit yung fluid to 1 to 1.5 liters a day. Yung iba, yung pasyente,
gamot nga ng gamot, pero yung hindi naman nila makontrol yung pag-inom nila ng tubig, hindi rin nagiging effective yung mga gamot. So, kaya kailangan po na pag may heart failure, kailangan muna magbawas po ng tubig sa katawan. So, kasama po doon yung pagbawas din po ng asin sa katawan. Kasi, pag mataas po yung asin sa katawan, yan po yung mag-hold ng fluid sa katawan natin. And, yung iba pong mga risk factors na sinasabi ko na kailangan po i-control, like yung high blood, yung diabetes, kailangan po yan i-manage. And kung meron din po sila ibang problema like yung sa thyroid, so kailangan po yun ma-check para po, syempre, ma-manage po natin holistically yung heart failure. Yeah. Yes. So, narinig niyo po si Dr. Jomar Seguban. Espesyalidad din po niya ang paggamot sa inyong mga puso, bukod pa doon sa tibok ng puso. So, final words, Dr. Jomar. So, sa mga pasyente pong may heart failure, unang-una kailangan po natin malaman kung bakit po pumalya yung puso nyo. So, kailangan po natin ma-diagnose. So, ngayon marami naman po tayong pwedeng may offer ang pasyente. Pero ang pinaka-importante po doon is malaman po natin kung ano po yung dahilan kung bakit po kayo pumalya ng puso. So, ngayon, meron na po tayong magagandang mga gamot para po kayo ay tulungan. So, hindi pa huli ang lahat. So, sa ngayon, kami po ay, kaya po namin ito produce para po maipaalam sa inyo na meron pa pong magandang gamutan para sa mga pasyenteng may heart failure. Yes, may pag-asa pa. Kaya po kayo in-educate ni Dr. Jomar Seguban. So maraming salamat sa pakikinig. Salamat. Hanggang sa next guesting ni Dr. Jomar. Salamat Goodbye po. po.